Hello, good morning. This is May po from Glorious Maranatha channel. Subscribe na po kayo, Glorious Maranatha. Um, I feel so so happy, so inspired, so blessed. Kasi yesterday nag-chat si Pastor, shout out kay Pastor. Magkita daw kami, kasama po si Sister She, yung wife niya. So we went to Starbucks, we had a coffee, we had a chat, a little kwentuhan, and he was so happy about my vlogs kasi yun daw tinanim ng Panginoon sa puso. Hello, good morning. Sa puso natin, na tinanim niyang Word of God, tinanim niya ng Panginoon, nagbubunga. It's God's work. Always it's God's work. So marami naman po kami napag-usapan din kahapon, nag-share ng mga experiences. So ang sabi ko po sa kanya na ang gusto ko maging topic sa ngayon ay patungkol sa pagpapatawad. Kahit ano ka pa man, kahit nga hindi ka naniniwala sa Diyos, yung amo ko dati, isa siyang confirmed atheist, pero nasabi niya sa amin na, but that doesn't mean I don't have morals, sabi niya. Kasi in fairness, mabait siya, mabait, forgiving din. Siya nga naman ang kinikilalang Diyos, mapagpatawad. Bakit tayo mga Kristiyano may kinikilala tayong Diyos, pero hindi tayo nakakapagpatawad? Napakahirap para sa atin ang magpatawad. Kasi yung mga, hindi naman sa glorify ko yung mga atheists, hindi. Kasi wala silang Diyos Pero marami akong kakilala dito sa amin na wala talagang kinikilalang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Pero sila yung mababait. Sila yung mapagbigay, sila yung ano ka ba? Pag may ano ka ba, hayaan mo na yun, yung mga ganon. Sila yung mga ganon. Bakit tayong mga Kristiyano, tayong may kinikilalang Diyos na sinasabi sa atin na magpatawad tayo ang hirap na hirap? Sila kinokondemn natin sila, ginajudge natin sila kasi hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero mababait sila, mapagpatawad sila. Pero tayo mismo, hindi natin kinokondemn ang sarili natin, hindi natin ginajudge ang sarili natin. Bakit hindi ako nagpapatawad? Bakit, 'di ba? So unfair. So the more nga po sana na ipakita natin na since tayo mga Kristiyano, tayo ay followers ni Jesus, the more na ipakita natin sa ating mga actions yung kanyang example, yung kanyang mga teachings. If we love God, if we truly love Him, we must be obedient to His commands. And one of which is that forgiving others. Tayo, pinapatawad tayo ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat, pero pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Bakit hindi natin magawa sa kapwa natin? Lalong-lalo na po pag sila ay family member natin, kapatid, anak. Ang hirap lang. Pagdaanan ko na po yan, talagang noon sobra yung grudge sobra yung weight na nararamdaman ko dahil sa hindi ko pagpapatawad. Pero nung kinilala ko ang Diyos, He revealed Himself to me at natuto akong magpatawad. Ang gaan po ng pakiramdam. That was the time when I was really freed from that bondage.
Kasi unang natatanggal diyan 'pag nagpatawad ka, pride. 'Yun, pride lang naman po, ang dahilan bakit hindi tayo nagpapatawad. Ano ba yung pride, 'di ba? At kung ikaw anak, may kasalanan ang ama mo matindi sa'yo, alam mo ba, the best way, if you want revenge, the best way to, uh, the best way for revenge is living a good and meaningful life. Diyan marirealize ng ama mo kung gaano siya nagkamali, kung ano yung mga pagkakamali niya. Because he is seeing in you the son or the daughter na pinabayaan niya noon. Pero tignan mo naman ngayon. So baka ikaw pa nga ang susi ng kanyang pababagong buhay, pagbabalik loob sa Diyos, dahil pinapakita mo sa kanya pagmamahal mo pa rin. Kaya pagpapatawad po ang sa akin lang, ako, shout out to my friends, Army and Net. Talagang alam kong malaki yung mga nagawa kong kasalanan sa kanila, may ako ng kapatawaran. Pero may mga tao pa rin na nagawa naman ng malaking kasalanan, may mga kasalanan din naman sa akin. Still, I want to reach out to them. Ako na yung magsosorry kahit na hindi ko kasalanan. Pero hindi ko talaga matandaan na yung mga apelyido nila, pangalan. Ewan ko, hindi ko alam. Pero I'm trying to connect to them. Hinahanap ko sila sa FB. Ang dami namang mga ang dami. So, shout out kay Leonor, kay Daisy, kay Mary Jane Ventura. Ayun. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. At yun lang po. At kay Eden, kasama ko dati sa Dubai. Si nakalimutan ko na rin yung pangalan. Bayan, kasama ko siya sa room Kasama ko siya sa nakalimutan ko talaga. May kalimutan ko. Rina, if you know her, paalala mo naman sa akin. Kasama natin siya noon sa bahay. Nakalimutan ko na talagang pangalan. I want to reach out to her also. Ayan. Yun lang po. Magpatawad po tayo in the same way na pinapatawad tayo ng Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran araw-araw. Kasi yun po yung utos niya. Humingi tayo ng kapatawaran. Yun lang po at magandang umaga sa ating lahat. God bless.